kasunod ng kanilang paghihiwalay. Pamagat, muling pagkikita ni Joy at Dan, emosyon, alaala at pag-asa. Sa pagbubukas ng kanyang vlog, masiglang binati ni Sangkay Lon ang kanyang mga taga-suporta mula sa Pilipinas hanggang sa ibang bansa, kasama ang iba't ibang grupo gaya ng Team Sangkay Original, Team Kalingap Kuya Val, at mga international supporters. Sa gitna ng pabago-bagong panahon sa Maynila, ibinahagi niyang may isang mainit na usapin na tiyak na kagigiliwan ng mga Joy supporters, ang muling pagkikita ni Joy Diwata at Kalingap Dan. Ayon kay Sangkay Lon, napanood niya sa video ni Kuya Jens ang isang rare moment, ang pagkikita ng dating tambalang Dan Joy matapos ang kanilang paghihiwalay halos 2 buwan na ang nakaraan. Ito ay naganap sa birthday celebration ni Julian, kung saan present ang mga Kalingap Angels at K-Boys. Bagaman hindi magkatabi ng upuan ng dalawa, kapwa sila naroon, nakasuot pa ng puti. Si Dan ay naka-white polo shirt at si Joy ay naka-spaghetti strap na damit. Ani Sangkay Lon, bagamat hindi sila nakita na nag-uusap, malinaw na nakita sila at mukhang maayos ang aura ng bawat isa. Based sa group picture, makikitang masaya sila kasama ang ibang kaibigan, kahit na may bahid pa rin ng awkwardness sa pagitan nila. Ipinahayag ni Sangkay Lon na normal ang awkwardness sa unang pagkikita ng 2 taong may dating relasyon. Ikinumpara niya ito sa karaniwang damdamin kapag nagkita muli ang mga ex o unang pag-ibig, may halong kaba, kalituhan at emosyon. Ngunit para sa kanya, sa paglipas ng panahon, unti-unti rin itong nawawala. Aniya, maaring hindi pa sila 100% naka-move on. Pero sa mga larawan, halatang masaya sila at patungo na sa mas maayos na estado. Sa bahagi ng kanyang opinyon, inilahad ni Sangkay Lon ang kahalagahan ng pagiging bukas sa posibilidad ng paghilom ng sugat ng nakaraan. Ayon sa kanya, magandang senyales ang pagkikitang ito, hindi para bumalik sa dati, kundi para maibalik ang paggalang, pagiging civil, at kapayapaan sa pagitan nila. Nagbigay din siya ng payo sa mga sponsors at taga-suporta na labis na nasaktan sa naging hiwalayan. Hinikayat niyang suportahan pa rin si Joy. Pero may limitasyon. Huwag ibigay ang buong 100% ng emosyon, tiwala, at suporta ng walang reserba para sa sarili. Ito raw ay para maiwasan ang labis na pagkadismaya kung muling masaktan sa hinaharap. Pinuri rin niya ang mabuting pagpapalaki kay Joy, pero pinaalalahanan ng lahat na walang garantiyang hindi magbago ang tao kapag may pagsubok. Sa dulo ng video, inulit ni Sangkay Lon ang kanyang pag-asa na dumating ang araw na tuluyan ng maghilom ang lahat, maging normal muli ang pakikitungo ng dalawa at mawala ang harang sa pagitan nila. Nais niya na kung hindi man magbalikan, sana'y maibalik ang masayang samahan at respeto sa isa't isa. Buod ng tema at mensahe, pagkikita ni Joy at Dan ay isang mahalagang tagpo sa gitna ng dating hiwalayang emosyonal. Bagamat may awkwardness, nakita ang effort sa pagiging maayos at positibo ng bawat isa. Mahalaga ang emotional maturity hindi lamang sa kanila kundi sa mga taga-suporta. Payo sa mga supporters, magbigay ng suporta na may hangganan, huwag ibigay ang buong tiwala ng walang pag-iingat. May pag-asa sa pagbabalik ng magandang samahan kahit hindi na sa romantikong paraan. Ang video o pahayag ay umiikot sa usapin ng capping and pinning ceremony ni Joy Diwata, isang mahalagang yugto para sa isang student nurse. Sa pamamagitan ng capping and pinning, kinikilala ang estudyante bilang ganap ng official student nurse, kaya't maaari na siyang humarap sa pasyente para sa clinical duties. Ang video ay may reaction format na may kasamang komento, tanong at emosyon ng tagapagsalita ukol sa mga isyung lumalabas sa paligid ng event na ito, gaya ng kung sino ang iimbitahan, kung sino ang pupunta, at kung may pagtatampo o pang-angkin kay Joy mula sa ibang panig. Buod ng mga pangunahing punto at tema. 1. Ano ang capping and pinning? Isang selebrasyon kung saan ang isang nursing student ay opisyal ng kinikilalang handang humawak ng pasyente. Para kay Joy, ito ay simbolo ng kanyang tagumpay sa larangan ng pag-aaral sa nursing. 2. Umiinit na issue. Sino ang pupunta at bakit nagkakaroon ng kontrobersya? May tanong kung a-attend ba si Ma'am Lorne o ang Team Brooks sa ceremony. Ayon kay Ma'am Lorne, pupunta sila kung imbitado sila ni Kuya Val, founder ng Kalingap program. Nilinaw na kahit hindi si Joy o Kalingap Prab ang mag-imbita, basta't si Kuya Val ang nagsabi, sila ay dadalo. 3. Pagkakabahabahagi ng mga taga-suporta, Joynetics, Team Brooks, etc. May mga Joynetics na umano'y nagtatanong sa lab kung pupunta si Ma'am Lorne.
May ibang taga-suporta na tila ayaw daw papuntahin ng Team Brooks, na tila parang pinagkakait si Joy sa kanila. May nararamdamang pang-aangkin sa identity ni Joy bilang bahagi ng isang grupo lamang. 4. Panawagan para sa pagkapribado at simplicity. Iminungkahi ng tagapagsalita na gawing simple at pribado ang selebrasyon para iwas stress, iwas away, at iwas intriga. Ayon sa kanya, hindi kailangang bongga ang selebrasyon kung mauwi lang ito sa gulo at parinigan. Payo niya, magpasalamat na lang sa Panginoon, i-celebrate ng tahimik kasama ang pamilya. Logistics sa event, kung matutuloy. Kung matutuloy ang party o kainan, dapat daw maglaan ng budget para sa mga bisitang hindi inaasahan upang maiwasan ang kahihiyan o kakulangan. Pinayuhan ng mga organizers na maging handa at mapagbigay. Mga sentimiento at opinyon. Ang nagsasalita ay tila nahahati, masaya para kay Joy, pero nag-aalala sa kaguluhang dala ng issue sa paligid ng event. May panawagan para sa pagrespeto sa desisyon ni Joy at pag-iwas sa drama. Ginamit ang tono ng biro pang-uyam at malalim na pagmamalasakit sa mga pahayag tulad ng "Nabili na yata si Joy. Hayaan na lang po natin. Simplihan na lang po." Pangwakas na mensahe. Kung ang pagdalo ay magiging sanhi lamang ng intriga, mas mabuting hindi na ito ipilit. Respetuhin si Joy at ang kanyang tagumpay. Huwag itong gamitin bilang arena ng personal o grupong hidwaan. Kung may vlog man, sana ay maging para sa positibong update, hindi para sa panibagong alitan. Magpasalamat na lang sa Panginoon dahil iyon ang tunay na diwa ng selebrasyon. Kung saan present ang mga Kalingap Angels at K-Boys. Bagaman hindi magkatabi ng upuan ng dalawa, kapwa sila naroon, nakasuot pa ng puti. Si Dan ay naka-white polo shirt at si Joy ay naka-spaghetti strap na damit. Ani Sangkailon, bagamat hindi sila nakita na nag-uusap, malinaw na nakita sila at mukhang maayos ang aura ng bawat isa. Based sa group picture, makikitang masaya sila kasama ang ibang kaibigan, kahit na may bahid pa rin ng awkwardness sa pagitan nila. Ipinahayag ni Sangkailon na normal ang awkwardness sa unang pagkikita ng dalawang taong may dating relasyon. Ikinumpara niya ito sa karaniwang damdamin kapag nagkita muli ang mga ex o unang pag-ibig, may halong kaba, kalituhan at emosyon. Ngunit para sa kanya, sa paglipas ng panahon, unti-unti rin itong nawawala. Aniya, maaring hindi pa sila 100% naka-move on, pero sa mga larawan, halatang masaya sila at patungo na sa mas maayos na estado. Sa bahagi ng kanyang opinyon, inilahad ni Sangkailon ang kahalagahan ng pagiging bukas sa posibilidad ng paghilom ng sugat ng nakaraan. Ayon sa kanya, magandang senyales ang pagkikitang ito, hindi para bumalik sa dati, kundi para maibalik ang paggalang, pagiging civil, at kapayapaan sa pagitan nila. Nagbigay din siya ng payo sa mga sponsors at taga-suporta na labis na nasaktan sa naging hiwalayan. Hinikayat niyang suportahan pa rin si Joy, pero may limit